Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat ang foreign direct net inflows ng Pilipinas ng 5.5% sa buwan ng Hulyo. Ito ay katumbas ng 820 milyong dolyar mula sa 778 milyong dolyar noong parehas na buwan ng taong 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang mas pinahusay na foreign investments ay mula sa pamumuhunan ng non-residents at residents investments. Base sa datos, karamihan sa equity ay sa capital placement mula sa bansang Japan, Estados Unidos at Singapore na namumuhunan para sa sektor ng manufacturing at real estate. Pero mula Enero hanggang Hulyo, nananatiling top investors ang bansang United Kingdom, Japan at Estados Unidos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang one-stop shop website para sa financial inclusion na naglalayong ipromote ito bilang National Development Agenda. Sinabi ni BSP Governor Ellie Remolona ang pagsisikap na ipaalam sa publiko ang National Strategy for Financial Inclusion o NSFI sa pamamagitan ng website ay para ma-inspire ang maraming Pilipino sa pagtahak ng bansa sa inclusive finances at financial health. Nagpahayag din ng pagsuporta si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy sa pamamagitan ng consistent collaboration ng dalawang ahensya na makamit ang hangaring access para sa mga Pilipino para sa pag-unlad. Ang NSFI ay isang website na naglalaman ng mga pinakahuling regulasyon, issuance at inisyatiba mula sa mga ahensya na kasapi ng Financial Inclusion Steering Committee o FISC. Kasama rin sa newsroom ang testimonya at kwento ng mga Pilipino na nagtagumpay sa kanilang mga negosyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na bababa ang kanilang singil sa kuryente para sa buwan ng Oktubre. Ayon kay Meralco spokesman at Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldarriaga, 36 na sentimo kada kilowatt hour ang inaasahang mababawas sa buwan ng billing. Paliwanag ni Zaldarriaga, dulot ito ng pagbaba ng transmission charge na ipinapasa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, dulot ng ancillary services na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Maliban dito, bumaba rin ang singil sa generation charge na siyang nakahatak din sa pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Dahil dito, asahan na ang 72 pisong bawas singil para sa mga Meralco customer na kumukonsumo ng 200 na kilowatt per hour habang 179 na piso naman para sa mga kumukonsumo ng 500 na kilowatt per hour na kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nai-record ng Bureau of Customs o BOC ang pagtaas ng collection revenue nito para sa unang 3 quarter ng 2024 kung saan umabot ito sa halagang mahigit sa 670 bilyong piso. Ang nasabing halaga na naitala mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ay katumbas ng pagtaas ng 4.61% kumpara sa nagdaang taon. Gayunpaman, hindi naabot ng BOC ang kanilang target para sa nagdaang 3 magkasunod na quarter sa 673.8 bilyong piso dahil sa epekto ng Executive Order o EO No. 62.
Ang nasabing EO ay nagbawas ng taripa sa bigas mula 35% pababa sa 15% na nagresulta sa mahigit 6 na bilyong pisong pagkawala ng kita mula sa rice importation. Nakadagdag din ayon sa customs ang expanded zero import duties sa ilalim ng EO number 12 na kinabibilangan ng mga battery electric vehicles o BEVs, hybrid electric vehicles or HEVs, plug-in HEVs at mga specific parts and components ng mga ito. Positibo naman ang BOC na maaabot pa rin nito ang revenue goal ng ahensya ngayong taon kung saan nagbabalak itong makabawi gamit ang iba't ibang hakbang tulad ng collection sa mga non-traditional revenues tulad ng post-entry audit at auction. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.